Magandang araw mga kaibigan. May naiwan pa sa aking dark chocolate. Napakasarap po. So dito lang mag-order. Pure organic cacao or tablilla. Highly recommended sa mga kapwa ko senior citizens. Okay, pag-usapan natin ang mga gawain, magandang kapuri-puri o wise moves ni BP Inday Sara as caretaker or officer in charge o acting president habang ang ating presidente nagliliwaliw, trabaho ng trabaho ang ating BP Sara. Bago lang may sakuna dito sa Mindanao, pakinggan natin ang mensahe ng acting president. Mga kababayan, nakakabahala po ang malakas na lindol na nangyari sa Mindanao kaninang alas 4 ng hapon. Ako man ay nakaranas din ng malakas na lindol noong ako ay alkalde ng Davao. At meron itong dala na trauma. Kinakailangan natin maging kalmado at unahin ang pag-check ng ating mga bahay at gusali para paghanda sa mga aftershocks. Nakuha na po natin ang report ng Office of Civil Defense at tayo ay bahagi ng meeting para sa Disaster Council Response Cluster. Lahat ng local disaster councils sa mga lugar na nilindol ay dapat meron ng report at nasimulan na ang kanilang pagresponde lalo na sa pagbalik ng kuryente sa apektadong lugar. Sa mga kalamidad na katulad nito, lumalabas po ang kahalagahan ng ating mga earthquake drills at iba pang pagsasanay para sa kandaan. Manatili po tayong kalmado, matatag at nagkakaisa. Syukran. Okay, iyan po ang ating Vice Presidente. Very decisive action kaagad. Nangyari yung lindol November 17 ng hapon. Gumalaw kaagad, nandyan na siya sa kung where the action is. Hindi katulad ng ating Pangulo. Maalala nyo, last year ba yun? Kasagsagan ng bagyo. Nandun siya sa Singapore, nanonood ng F1 car race. Grabe. So, dito mo makikita ang character, leadership ng isang tao in times of calamity. Ang presidente, nako, gumagastos ng pera ng taong bayan para manood yung kanyang addiction o bisyo, manood ng pagkamahal na car race. Mabuti lang sana kung pera niya yung ibinayad niya sa F1 car race sa Singapore last year. Tapos inulit na naman niya this year. Sabi lang daw, na may ASEAN Summit sa Singapore. Kaya lang sa totoo lang yun, manood. So, last year, bumabagyo. Nanood. This year, September ata yun, taas-taas ng presyo, nanood na naman. Grabing klaseng Pangulo natin na ito. Okay, so, ayan po, kalmado. Importante kasi yung ganun makapagbigay ka kaagad ng mensahe. Para yung affected kasi ang leadership, someone who inspire, who motivates. Pag narinig ang boses ng leader, yung mga sundalo, pag alam namin na ang leader namin nandun, example, ako, nung tinyente ako, bakbakan na, ako ang nangunguna. Yung mga sundalo ko halos ayaw nang gumalaw dahil siguradong kamatayan yung kaharap namin. Pumuputok yung kalaban, mas marami sila. Kailangan ako'y nauna. Pag sinabi ko, move! Advance! Ako naunang nag-advance. Oh, that's leadership.
Nung nakita ng aking platoon sergeant na ako nang naunang nag-advance, kasi nakita ko, pag hindi ako mag-move, mamamatay kami lahat. Oh. Advance! Fire! Maneuver! Oh, ako ang unang nag-maneuver. Sumunod yung aking platoon sergeant. Eh di sumunod sila lahat. Oh, to make the long, yan po yung aking first encounter. March 29, 1985. To make the long story short, walang namatay ni isa man sa aking tauhan. Yung napakaraming kalaban umatras. Okay. Leadership. Pakita mo yung set the example. Ang Pangulo natin, anong example na pinapakita? Magliwaliw. Ayun. I don't know kung nakabalik na ba siya sa ating bansa kasi dumaan pa siya ng Hawaii. Buti lang sana kung pinagmamayabang nila yung ang dami na naman daw deal o mga pledges. Ako, huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan, puros lang kayo pledges. O, kumusta? Dumarami bang trabaho? No way. Ang statistics natin ngayon, dumarami ang unemployed. Dumarami ang naghihirap. Kaya wag nyo nang lukuhin ang taong bayan yung mga pledges. So, balik tayo kay BP Sara. Action kaagad. Nandyan siya. Namisita siya kaagad. Tapos, yan, yung pagbibigay ng mensahe. Like father, like daughter. Maalala nyo nung pandemic? Si Pangulong Duterte, halos every week o twice a week pa siya. Depende sa sitwasyon. Mamaya, nagsasalita na naman siya sa national TV. Naririnig natin. Updated tayo sa sitwasyon, sa ginagawa nila. Kaya, ang taong bayan, kalmante. Ganito rin yung ginagawa ni BP Sara. Bigay ka agad ng mensahe. Very short but powerful message. Ang Pangulo, may mga nangyayari na hindi maganda, hindi man lang magsalita. Magsalita lang siya kung interviewin siya ng media. Tapos yung sagot pa niya, puros mga pambobola, pambobolatik. Ganyan po ang ating Pangulo. Isa pa, yung kinukompare ko ang leadership ni BP Sara. Malayo ang leadership. Sobrang bait itong ating Pangulo. Mismo si Senator Amy, sa mga interviews, sabi niya, ang bait kasi ng kapatid ko. Hindi siya marunong magalit, kaya ayun, pinagsasamantalan siya, inaabuso siya dahil sa sobra niyang bait. Sino pa yung narinig ko? Si former National Security Advisor Clarita Carlos, sinabi rin niya, grabe ang Pangulo, hindi man lang magalit. Yan ang weakness ng Pangulo, hindi marunong magalit. Anong klaseng leader ka hindi ka marunong magalit? Ibalanse mo. Kasi kung hindi ka marunong magalit, tignan niyo ang BP Sara. Nung mayor pa siya, yung sheriff, inausap niya, wag mo na, yes po, mayor, hindi sinunod. Di sinapak niya. Ganun ang leader. Balanse. Malala ko, may battalion commander kami noon, tinyente pa ko. Si Colonel Aurelio. Papunta kami sa napaka-importanting misyon. Davao. Punta kami. Malakas ang NP sa Davao. Sabi niya, okay, pagdating nyo doon, dapat may dalawa kayong personalidad. Sabi niya. Kung sa aktor pa, dapat maging Fernando Po Jr. kayo, bida, but kung kinakailangan maging kontrabida rin kayo, maging Max Alvarado. Yun, double personality kayo doon. Ibig sabihin yung Max Alvarado, kontrabida, kung kalaban, birahan, ubusin, patay kung patay, laban. Yun, Max Alvarado. Kung Fernando Po naman, bida. Ay, hindi pala Fernando Po. Yung naging unang asawa ni Sharon Cuneta. Gabi Concepcion pala. Dapat Gabi Concepcion kayo doon. Sabi niya, di ba? Gabi Concepcion, idol, papogi, ganun, artista. Yan. Magpakita ng maganda. But kung kinakailangan, Max Alvarado sa mga NPA. Banatan nyo, mga NPA. Yan.
Dapat ganon ang leadership. Ganyan po ang ating VP Sara, yung leadership niya. Mabait, madaling lapitan, sincero, palatawa, joker, katulad ng kanyang tatay. Kaya lang, pag lukuhin mo siya, sasapakin ka niya. Oh, that's leadership. Tapos, madaling makakonect sa tao. Kaya, nagbibigay ka agad ng mensahe. Tatay Digong, ganon din. Makarelate. Etong presidente natin ngayon, makarelate ba? Hindi. Parang nasa pedestal. Kala niya wala nang katapusan ng kanyang pagiging presidente. Kaya nabudol tayo. Akala ko nung panahon ng kampanya, bait-bait niya. Na talagang matulungin. Yung pala, mabait lang sa kaibigan, kamag-anak, sa nag-donate sa kanyang candidacy. Yan, mabait siya. Kaya lang sa taong bayan, I'm sorry, wala. Hanggang pangako, 20 pesos kada kilong bigas, malapit na. That was November 16, 2022, in-interview siya ng media, nagbigay siya ng statement, di ko kinalimutan. Malapit na tayo. Later on, sabi niya, pababa na ng pababa ang presyo ng bigas. Anong pababa ng pababa? Di ba may kanta, spaghetti pataas, spaghetti. Wala na, itong Pangulong ito. I don't know kung kailan siya tumino. So, Mr. President, umaasa pa rin kami sa inyo. Sana ayusin ninyo. Kahit hindi nyo nang papababa to 20 pesos ang presyo ng bigas, i-maintain nyo na lang yung 40, yung naabutan yung presyo, happy na kami. Kasi imposible nang maging 20 pesos per kilo ng bigas sa inyong pamamahala. Huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan. Mabuhay po kayo. VP Sara, pinatunayan nyo lang na kaya nyong maging presidente. So, sana darating ang 2028 at ikaw na nga ang iluklok ng taong bayan.